Hello po. Good day to us all po. God bless us all. To God be the glory po ulit. Thank you so much po sa lahat po ng magta-try na tapusin ang season ko na to from part 1 hanggang final part. Bali ito po final part na po to. Part 8. Lagyan po natin ng final part 8 A. Kasi baka po kapusin ako baka po magkaroon ng part B. So, part 8 po to ng season 19, What is Written Truly Happened. To God be the glory po talaga. God bless us all po. Always be steadfast in our faith to our Creator. Magtumibay po tayong kumakapit sa Word of God, sa gospel ng ating Creator at ng kanyang bigatin Son. Kasi nothing at all po can ever be stronger than the faith that we had, than the faith na ipinagkaloob sa atin ng ating Creator. Depende po yan kung gaano kalaki ang faith ng bawat isa sa atin. Kasi sabi nga po ng Panginoon, kumapit kayo sa akin, magtumibay kayong nananalig at nagtitiwala sa akin. Kasi kahit kailan, hindi gugustuhin ng ating Creator na tayo ay mapahamak. Kasi mahal niya po lahat ng nilikha niya, guys. Ultimong insekto po, mahal ng ating Creator. Kasi nilikha niya po yan galing po sa kanya yan Siya po ang may gawa niyan siya po ang nagbigay ng buhay sa bawat isa sa atin. Siya ang nagbigay ng spirit, ng breath of life na nandito sa kaloob-looban natin. Kasi ito pong body and flesh natin, damit lang po to, parang ornament lang po to. Ang nasa loob po nito yung pinaka-importante sa paningin ng ating Creator. Kaya nga po lagi ko pong dinadagdag hanggat as much as possible na maaalala ko iingatan daw po natin lagi ang bawat salitang lumalabas sa atin. Kasi yan po ay makapangyarihan. Yan po ay galing dun sa Holy Spirit na ibinigay sa bawat isa sa atin. Amen to that, guys. Sana po bawat isa sa atin iligtas pa rin. Patuloy-tuloy na nagsusumakit, na hanapin ang trajectory papunta sa ating Panginoon at sa kanyang bugtong na anak. Kasi guys, nandun na po talaga tayo sa any moment po, babaksak na po sa atin yung climax ng Great Tribulation. Pagkatapos po ng Great Tribulation, ito po napapasadahan po ulit ng mata ko, guys. Pakipasyalan nyo po to, ulit-ulitin nyo po tong 1 Corinthians 15 verse 50 to 54. Idire-diretso nyo po. Pasyalan nyo po lahat ng part ng unang Corinthians tsaka ng 2 Corinthians kasi napaka-vital po ng mga yan. Basta karamihan po ng verses na nasa New Testament, lahat po yan mahalaga. Lahat po yan may itinatawid na kahulugan sa buhay ng bawat isa sa atin. Namnamin po natin ang namnamin hanggang tumimo po, hanggang tumatak po sa kaloob-looban ng puso natin. Kasi yan pong ibinibigay ng Panginoon ng mga salita niya. Yan po kaya po yan nagkaroon ng mga vision sa Holy Scripture. Kasi para nga po tumawid sa humanity hanggang sa kahuli-huli ang generation. Kasi may mangyayari po talagang kakaiba. Pagkatapos po ng huling pakakak, sa isang kisap mata po, lahat po talaga mangyayari na yung dapat mangyari. Lahat po babaguhin na. Lahat po ito-chosen na. Lahat po haharap na sa verdict niya. Kasi pagka po na-chosen tayo, pag isa po tayo dun sa binago niya, kasama po tayo dun sa 1,000 years. Kasama din po tayo dun sa salvation ipinapangako ng Creator natin. So, yan po ang panghawakan natin. Kasi, temporary po lahat ng mga nandito sa mundong ginagalawa natin ngayon. Wala pong permanent dito. Ang lahat po ng ating ginagamit na material things, lahat po yan ay mawawala ng saysay. Pagdating po nung isang araw na talagang ipapahintulot na ng Panginoon na mangyari na yung dapat mangyari. Kasi, marami po talagang tao ngayon na hindi pa rin nila yun kayang tanggapin, hindi pa rin nila kayang paniwalaan. Although, ang dami na pong nagpapakita, nangyayari sa iba-ibang parte ng mundo, yung sinalita ng kanyang bigatin sa nung nandito po siya. Kasi hindi naman po niya yung sasabihin kung hindi talaga yun ang mangyayari. Kasi nga po, dapat po talaga, be aware sa paligid natin. Kasi, wag po nating gayahin yung nangyari nung unang siglo. Kagaya po nung sumisigaw ng halos inabot po yata ng 60 days o 30 days na sumisigaw si Noah.
Kasi nga po, ginawa niya po yung, hindi ko po tanda kung 30 days o year, o inabot ng year. Kasi may pinagawa nga po sa kanyang parang barko. Yung barko po na yun, para talagang simpleng barko lang po yun. Wala pa po yung mga maki-makina, nakagaya ng mga barko ngayon, yung mga Titanic, yung malalaking cruise ship. Ibang barkong parang malaking bangka lang po yun. Kasi nga po, lulutang lang yun sa mangyayaring dilubyong baha. Di po ba walang naniwala sa kanya, hanggang saan naisama niya nga lang po yung asawa niya at yung mga manugang, yung asawa ng kanyang mga anak. Bali, 8 lang po yun 8 tao Kaso nga po, di po ba later on may nangyari din sa buhay ni Noah. Kasi nga po, hindi naman po lahat talaga ng pinipili ng Panginoon. Talagang mga totoong banal. Yan po ay naging banal lang kasi nilinis po ng salita ng ating Panginoon. So guys, yan po ay facts. Totoo po yan. Panghahawakan po talaga natin yan. Lagi po nating namnamin, lagi po natin, hanggat mamememorize po natin yung Word of God na nadadaanan ng ating mga mata kapag nagbabasa tayo ng love letter ng ating Creator. Hindi naman po natin kailangang i-memorize yan. Yun lang pong tumimo, yun lang pong matandaan natin sapat na po yun sa Panginoon. Kasi marami po masyado kapag minemorize natin sobrang dami po. Pipili lang po talaga tayo nung kumbaga sa ano natin, pwede nating iakma sa buhay nating pangkasalukuyan Kasi sabi nga po, bawat salita ng Panginoon meron niyang kaakibat na na tungkol sa buhay ng bawat isa sa atin. Yan po ay totoo. Kasi ako po, para sa akin, ang pinangahawakan ko po nung inoperahan ako, yung nasa Deuteronomy 32, verse 32 yata yun, 34, yung ako'y sumusugat at ako'y nagpapagaling. Yan po talagang hindi mabura sa isip ko. Tumatak po yan talaga. Taon na po. 20 plus years na po na talagang yan ang tumatak. So parang iniisip ko po, yun po yung para sa akin. Nasa sa inyo po yun kung ano po yung pipiliin nyo na talagang magiging parang kaambal ng buhay nyo na pangkasalukuyan. Kasi may buhay pa po talagang paparating. Yun po yung abangan natin. So yan po, tandaan nyo po yan kasi tungkol po yan dun sa sinasabing Great Tribulation. Yung 1 Corinthians 15 verse 50 to 54. Itire-diretso nyo na lang po. Tapos yung pong 1 Thessalonians 4 verse 11 to 16 at saka yung Thessalonian 4 verse 13 to 16. Ayun nga po yun, 1 Thessalonian 4 verse 11 to 16, idiretso nyo po. Nagpapaliwanag po yan talaga ng upcoming event na talagang hindi na po magtatagal guys. Kailangan po talaga naka-ready na tayo. Huwag po tayo masyadong magpakalibang ng libang na libang tayo dito sa ginagalawa nating mundo. Kasi ito po ay talagang kumbaga sa toxic na toxic po. Awa na lang po talaga ng ating Creator. Kaya po tayo nananatili pang safe. Pati po ang 10 ng buong pamilyang iniingatan din po natin. Sabi nga po ibigay natin sa Panginoon yung pag-iingat na hindi natin kayang gawin, na hindi natin kayang itawid sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga anak, sa ating mga apo. Kasi mismong sarili nga po natin, hindi natin kayang iligtas, hindi natin kayang ingatan Kaya doon po tayo hahawak sa nasa itaas. Huwag po tayong magpapadaya doon sa ginagamit ng kalaban ng ating Creator na puro pagliligaw, puro pagsinsay sa totoong motivation, sa totoong katuwiran ng kinikilala nating Panginoon, totoong dakilang Diyos. Kasi meron po talagang mga Diyos na nandito sa lupa, na hindi po totoo, na peke. Peke po yan, hindi po natin po pwedeng panghawakan yan ng pangmatagalan kasi lahat po ng nakikita natin ay temporal. Yung hindi po natin nakikita, yung hindi sumasagi sa isip natin, yung hindi natin nahawakan, yung hindi natin sukat akalain na may ganitong bagay pala, ay yun po yung paparating, yun po yung ka-amaze at kaabang-abang na sinasabi ng ating Creator na dapat dun tayo mag-cling, yun ang panghawakan natin. Sundan nyo pa po guys, maybe po, kasi bitin po maybe po, bibigyan ko na po ng final part. Thank you so much po sa lahat ng dadaanan ng content ko na to. Si God na po ang bahalang magbigay ng blessing na kailangan ng bawat isa sa atin, na mahalaga talaga. Amen to that. To God be the glory po talaga. Mag-ingat po tayo and always be steadfast in your faith to our faith. Thank you so much po for watching. Amen.